17 years old pa lang si Tintin ay crush na niya si Andrew. Nagnurse siya upang mapalapit sa lalaki na noon ay nag-aaral pa lang ng kursong medisina. Hindi lingid sa kaalaman ni Andrew ang nararamdaman ng dalaga sa kanya, ngunit masyadong bata pa ang tingin niya dito. Samantalang gagawin ni Tintin ang lahat upang mapaibig niya si Andrew, ngunit hanggang kailan niya susuyuin ang binata, lalo na ngayon na dumating nang ang ex-girlfriend ni Andrew. Sige na po Ate Beth, last na po talaga to promise. Kanina pa nakikiusap si Tintin sa charge nurse ng department nila na siyang nag-aasikaso ng schedule ng mga nurse sa hospital na pinagtatrabahuhan niya. Isa. Hay naku Christina, palagi mo na lang sinasabi yan. Nakailang last ka na sa akin. Ilang beses na rin kitang pinagbigyan, mariing tanggi ni Beth. Hindi naman pwedeng lagi na lang nating papalitan yung schedule mo, para lang ka-shift mo palagi si Doc, patuloy nito. Promise talaga, last na to hayaan niyo po kapag ikinasal kami ni Doc Andrew kayo ang una kong padadalhan ng invitation. Tapos dun ko pa kayo ipupwesto sa table, buong kumpiyansang saad ni Tintin. Tumawa naman ng malakas si Beth at iba pang mga nurse na naroroon ngayon. Yan ang gusto ko kay Christina, lakas ng fighting spirit. Sige ipagpatuloy mo lang yan, sulsul pa ni Sarah, isa sa mga nurse. Ngumiti si Tintin dito at humarap kay Beth ng taas noo. Tinaasan naman siya ng kilay ni Beth. Nagpapatawa ka ba? Yung maging boyfriend mo nga lang si Doc suntok na sa buwan, kasal pa kaya, natatawang komento ni Beth. Sige makinig ka sa mga yan kung gusto mong tumandang dalaga, dugtong pa nito. Bagsak ang balikat na umupo si Tintin. Mukhang hindi nga talaga siya pagbibigyan ni Beth na ngayon ay may binabasang text message, nakare-received lang nito. Ang lakas mo kay Lord, nag-text si Josie, nakikipagpalit ng schedule niya this week, darating daw ang magulang niya, anito. Umaliwalas ang mukha ni Tintin sa narinig. O kita mo na Ate Beth, mismong langit na yung gumagawa ng paraan na magkasama kami. Destined kasi kami, hindi pa lang niya nare-realized yun, anito. Napailing lang ang may edad na nurse sa sinabi niya. Oy kayo hindi ko to ginagawa para kay Christina ha, nagkataon lang na may nakikipagpalit. Ayokong may maririnig na kinukonsinti ko siya sa kabaliwan niya, paglilinaw ni Beth sa mga katrabaho. Gusto kong malaman niyo na fair ako sa inyong lahat. Dugtong pa nito. Huwag kayong mag-alala Ate Beth, wala namang magrereklamo, kahit gawin niyo yan, sino ba namang hindi nakakaalam na patay tong si Christina kay Doc? Kahit nga yung mga pasyente dito alam na alam nila, tumatawang sabi ni Mai, isa sa mga nurse. Napuno ng tawanan ang nurse station. Sino ba namang hindi? 4 months nang nagtatrabaho si Tintin sa Newman Hospital at 4 months na rin siyang vocal sa nararamdaman niya kay Doc Andrew. Si Andrew Rufino ay ang kanyang long-time crush. 17 years old pa lang siya ay crush na niya ito. Kapatid kasi ito ni Drake Rufino na asawa ng best friend niyang si Mucha. Si Drake ang CEO ng kumpanyang nagmamay-ari ng Newman Hospital. Ilang taon na lang ay isasali na rin kay Dr. Andrew ang pamamalakad sa lahat ng hospitals na pagmamay-ari ng pamilya nito. 30 years old si Andrew at ito ang pangalawang taon niya bilang ganap na doktor. Nung 17 pa lang si Tintin ay pangarap na niya ang makatapos ng kursong ISE. Ngunit nang malaman niyang estudyante ng medicine si Andrew ay biglang nag-iba ang kanyang pangarap. Naging pangarap niya si Andrew Este ang makatapos ng kursong nursing. 22 years old na siya ngayon at kagagraduate lang niya ng college. Nang makagraduate siya ay nag-apply siya sa hospital kung saan naroon si Andrew. Hindi naman nahirapang mag-apply sa hospital na yon si Tintin dahil malakas nga ang kapit niya sa itaas. Hindi ka ba natatakot na maging biyenan sina Don Antonio at Doña Agatha? Balita ko nakakatakot daw yung si Don Antonio, curious na tanong ni Beth kay Tintin. Sumabat si Sarah. Ilang beses ko na nakita si Don Antonio, grabe ang lakas ng aura. Nakaka-intimidate talaga, nakakatakot at baka mali ang masabi mo. Si Doña Agatha naman, sobrang sosyal, nagmumukha akong mabaho kapag lumalapit siya sa amin, salaysay ni Sarah. Bakit naman ako matatakot kung maganda naman ang intensyon ko sa anak nila? Baliwalang sagot ni Tintin. Nagtawanan ang mga naroroon ngayon. Isa pa, kinausap ko na kaya si Don Antonio. Ang sabi ko, pakakasalan ko ang anak niya pagka-graduate ko, ani Tintin. Seryoso ka? Paano mo naman siya nakausap? Di makapaniwalang tanong ni Beth. Sa binyag ng apo niya.
Isa ako sa mga ninang. Best friend ko kasi yung manugang nila, ani Tintin. Talaga? O anong sagot sa'yo ni Don Antonio? Pahabol na tanong ni Beth. Sabi niya good luck, ani Tintin. Muli na namang napuno ng tawanan ang nurse station. Totoo ang sinabi ni Tintin. Nung tumayo siyang ninang sa panganay na anak ni Mucha, ay kasama nila sa iisang table ang mga Rufino dahil parang pamilya na rin ang turing ng mga ito sa kanila. Andrew, pagka-graduate ko ng nursing, pakakasalan kita, baliwalang sabi ni Tintin habang kumakain sila. Napailing na lang si Andrew sa kanya dahil nasanay na rin ito kay Tintin na palaging nagtatapat ng damdamin tuwing nagkikita sila. Dahil doon ay katakot-takot na sermon ang natikman niya mula sa kanyang ina nang makauwi sila. Ganun pa man ay napatawa niya ang supladong si Don Antonio dahil sa sinabi niya. Good luck, anito na nakangiti sa inosenteng si Tintin na noon ay first year college pa lang. Kapag naging kayo, sagot ko na ang first date nyo, pabirong tugon ni Doña Agatha na cute sa kanya. Basta may event sa buhay ni Mucha ay palagi silang imbitado. Kung ilag ang mga tao sa pamilya Rufino, kakaiba itong si Tintin. Hindi kasi nito nare-realize na mga bigating tao ang mga ito dahil napaka-inosente ng dalaga. Isa pa ay naging normal na sa kanya ang makita palagi ang pamilya ng mga Rufino. Sino na naman ang kinulit mo ngayon para lang makipagpalit ng schedule sa'yo? Naiiling na tanong ni Andrew nang makitang si Tintin na naman ang makakasama niyang nurse ng gabing yun. Wala ah. Grabe ka namang magbintang dyan, nakakasakit ka ng damdamin ah, pa-inosenteng tugon ni Tintin. Bago pa man makapagsalita si Andrew ay naagaw na agad ang atensyon nila ang isang stretcher na parating at mabilis na itinutulak ng dalawang nurse. Mabilis na pinuntahan yun ni Andrew upang saklolohan. Otomatiko na sinundan siya ni Tintin dahil normal na sa kanila ang eksenang yun sa emergency room. Biktima ng pananaksak ang lalaking pasyente. Mabilis naman yung naagapan ni Andrew. Samantalang si Tintin naman ay kanina pang gustong masuka dahil sa dami ng dugo. Hindi naman siya palaging ganito. Dumadaan lang talaga minsan na nakakaramdam siya ng ganun, lalo na at sobrang dami ng dugong dumadaloy. Mas matindi pa nga siya nung intern pa lang siya sa probinsya. Mabilis siyang masuka, ngunit nakasanayan na rin niya ang makakita ng dugo, kaya kahit paano ay hindi na siya naaapektuhan, subalit paminsan-minsan ay dumadaan talaga na sinasamaan siya ng lasa kagaya ngayon. Nilalabanan lang talaga niya ito dahil si Andrew ang kasama niya ngayon, siguradong magagalit na naman ito dahil hindi ito ang unang beses na masusuka sa harapan nito pag nagkataon. Nung nakaraan ay nagsuka talaga siya sa harapan nito. Diring-diri naman si Andrew dahil pati ang white coat nito ay natilamsikan ng isinuka ni Tintin. Laking pasalamat niya nang natapos ang pagtahi sa sugat ng pasyente na hindi siya nasuka. Naglakad na papaalis si Andrew at kasunod si Tintin nang unti-unting makaramdam ng panghihina ang dalaga at bago pa man siya tuluyang nawalan ng malay ay agad siyang kumapit sa likod ni Andrew. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Mukha agad ni Andrew ang aking nasilayan. Nakaupo ito sa gilid ng hinihigaan ko. Umuwi ka na at magpahinga, bungad nito sa akin. Ramdam ko agad sa boses nito na hindi ito natutuwa sa nangyari. Ayos lang ako, tanggi ko. Bahala ka. Pasalamat ka at ako lang ang nakakita sa'yo. Bakit ba kasi nag-nurse ka kung takot ka naman sa dugo? Anito at tumayo. Ipalilipat kita sa regular medical ward. Simula bukas dun ka na nakaasin, anito. Andrew, wag naman, naiiyak kong sabi. Kapag nalaman ng management na takot ka sa dugo, baka mas lalo ka pang mamroblema, ani Andrew. Andrew. This conversation is over. If you want to play, talk to the higher-ups, but I won't put up with this anymore. Pinalusot na kita noong una, but it won't happen again, mariing sabi nito bago tuluyang umalis. Bagsak ang aking balikat at parang gusto kong maiyak ng mga oras na yun. Lumabas na rin ako. Nakita kong nagmamadaling lumapit si Lizel sa akin, ang pinaka-close kong katrabaho dahil halos sabay lang kaming natanggap dito sa hospital. Anong nangyari sa iyong bruha ka? Nakita kong buhat-buhat ka ni Doc kanina, pabulong na tanong nito. Hinimatay ako. Lintik na dugo kasing yun, kung kailan duty ako't saka nagpakitang gilas, inis na sagot ko habang naglalakad kami. Ipapalipat tuloy ako ni Doc sa medical ward. Mahihirapan na tuloy akong mapasagot siya, padabog kong sabi. Gayumahin mo kaya, ani Lizel.
Natawa ako sa sinabi nito. Nagpapaniwala ka naman sa ganun na wala tuloy ang inis ko. Totoo yun, sabi ng kuya ko, yung kaibigan daw niya ganun ang ginawa sa nililigawan, ayon asawa na ngayon. 2 na ang anak. Sa albularyo daw yun humingi ng tulong, seryoso sabi ni Lizel. Napatigil ako sa narinig at nilingon siya. Seryoso ka? Baka ginugodin mo lang ako ha, paninigurado ko. Bakit naman kita lolokohin, alam kong naman kung kano mo kagusto si Doc, buong sinseridad na sagot ni Lizel. Talaga? Samahan mo ko dun sa albularyong sinasabi mo, parang bigla tuloy akong nabuhayan ng loob. Bea, pareho naman tayong off sa Thursday, puntahan natin yung sinasabi ni Kuya na albularyo, suhestyon ni Lizel na agad ko namang sinang-ayunan. Okay sige. Dadasalin mo lang itong nakasulat sa pulang papel. Dapat ay kumpleto ang mga gamit na nasa listahan. Pagkatapos ay ipapainom mo sa kanya ang recipe ng gayuma na tinimpla mo. Nakasulat na rin dyan ang ingredients, wika ng albularyo. Kapag naman gusto mong alisin ang bisa ng gayuma, ay itong asul na papel naman ang dadasalin mo. Pareho lang naman ang recipe ng gayuma at mga gamit na kokolektahin mo. Ipinapaliwanag nito kay Tintin ang lahat ng mga dapat niyang gawin at paano timplahin ang gayuma. Inabot din nito ang listahan ng mga dapat kolektahin ni Tintin upang makumpleto ang orasyon. Listahan ng mga dapat kolektahin para sa orasyon. Kandila. Picture ng taong manggagayuma. Picture na taong gagayumahin. Brief ng taong gagayumahin, kailangang gamit na at hindi pa nalalabhan. Napamulagat sina Tintin at Lizel sa nabasa. Ay sigurado gaho kayo din tatang, kailangan ga talaga ng brief? Gulat na tanong ni Tintin. Dahil sa pagkagulat ay hindi na naikubli ang puntong batangas nito. Tandaan mo, hindi basta brief, dapat yung ginamit niya at hindi pa nalalabhan, seryosong tugon ng albularyo. Paano ko naman makukuha yun? Ano? Sasabihin ko sa kanya na Andrew, pwede ba akin na lang yung brief mo tutal marumi na? Hindi maipinta ang mukha ni Tintin dahil imposible ang hinihingi ng albularyo. Tumawa si Lizel dahil sa sinabi niya. Nasa sa inyo naman yan kung gagawin niyo o hindi. Hindi ko kayo pinipilit, kusa kayong lumapit sa akin, ako naman ay tumutulong lang, pagalit na sagot ng albularyo. Napabuntong hininga na lang si Tintin. Imposible ang hinihingi sa listahan ni Manong Albularyo. Siya sige na nga, magkano gaho at nang kami ay makalayas na din, ani Tintin. 1,000 na lang sayo, tugon ng albularyo. Napakamot ng ulo si Tintin. Ang mahal naman, pabulong na sabi niya. Ano yun, tanong ng matanda. Wala ho, sabi ko aalis na kami, ani Tintin. Lumabas sila ni Lizel sa bahay ng albularyo na hindi masaya. Hinatid naman sila ng tanaw ng matandang albularyo. Di ba sabi mo nurse ang mga yan? Tanong nito sa asawang babae na umaasiste sa kanya. Ay bakit ang tatanga? Hanggang ngayon ay nagpapaniwala pa rin sa mga gayuma, nakabungis-ngis na sabi nito. Pinagtawanan ng mag-asawa ang magkaibigang kaalis lang. Samantalang inis pa rin si Tintin dahil sa listahan ng orasyon, naghihintay sila ngayon ng masasakyan pa uwi. Pasensya na, hindi ko naman alam na ganun pala kahirap manggayuma, ani Lizel na nakikisimpatya sa kaibigan. Naglabas ng malalim na buntong hininga si Tintin. Kinuha niya sa bag ang kanyang cellphone at denial yun. Nagring ang phone number na tinawagan niya. Hello, wika nang nasa kabilang linya kaya nagsalita si Tintin. Hello Mucha, kailangan ko ng tulong mo. Nababaliw ka na best friend, hindi makapaniwalang usal ni Mucha sa kabilang linya. Sige na Mucha, promise ngayon lang to para sa future ng mga pamangkin mo. Isang brief lang ang kailangan ko, pag-ulit ko. Narinig kong tumawa ng tumawa si Mucha sa kabilang linya. Nakakadala ang tawa niya. Kahit naman ako na seryosong makakuha ng brief ni Andrew, ay natatawa na rin sa gusto kong mangyari. Kung bakit ba naman kasi kailangang nagamit na yung brief na gagamitin sa gayuma? May sariling kondo si Andrew, kaya hindi na siya nakatira sa mansion pero kakausapin ko yung kaklose kong kasambahay dun na kapag nagpalabas si Andrew, kunin nila yung brief para sayo. Natatawa pa ring sabi ni Mucha. Kailan pa kaya yun? Hindi ba pwedeng lasingin na lang natin siya, tapos saka ko kukunin yung brief niya, suhestyon ko. Hindi ko man nakikita si Mucha, ay parang nakikita ko na ang reaksyon nito, dahil narinig ko ang boses niyang gulat na gulat sa sinabi ko. Hoy nakakahiya kaya yun, uhubaran mo yung tao.
Bakit? Mukhang maganda naman ang katawan niya, kaya wala siyang dapat ikahiya. Humagalpak ng tawa si Mucha. Hindi siya ang tinutukoy ko, baliw ka. Mahiya ka naman, kababae mong tao, huhubaran mo yung lalaki, sita ni Mucha. Bakit, ikaw ba hindi mo hinubaran si Drake? Sandaling natahimik si Mucha sa kabilang linya. Isang beses lang, nung pikutin ko siya, pero hindi ko na kailangang gawin yun ngayon. Isang tingin ko lang dun, kusa nang maghubad yun, sagot nito. Ay, sana all. Sabay na naman kaming nagtanawan pero parang hindi naman nagbibiro ang best friend ko sa sinabi niya dahil taon-taon na lang itong buntis. Sige na Mucha, ngayon lang. Close naman kayong dalawa ni Andrew eh. Ayaw mo bang maging sister-in-law tayo? Walang problema sa akin. Ang tanong, okay lang ba kay Andrew na maging kayo? Ilang taon ka nang dumidiskarte sa kanya, hindi ka pa rin nakaka-first base. Nakailang girlfriend na nga siya pero hanggang ngayon friendzone ka pa rin. Aray ko naman. Hindi ka masyadong masakit magsalita ha, sige na Mucha. Tulungan mo na ako. One time lang kapag hindi umubra, hindi na kita kukulitin pa. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Mucha. Ay, papatayin ako ni Andrew nito pag nagkataon. Okay, sige next week, birthday ko. Yayayain ko siya dito sa bahay. Bahala kang lasingin siya basta ako hanggang invite lang ha. Yes. Thank you Mucha. Huwag ka munang magpasalamat, di ka pa sure kung darating nga siya. Napaka-busy nung tao. Sabi nga ng mga kasama ko, malakas ang fighting spirit ko kaya positive ako nang makakarating si Andrew. But for the meanwhile, para-paraan muna habang naghihintay. Malayo pa lang ay nakikita ko na ang pag-ikot ng mga mata ng aking inaabangan. Sino pa ba? Wala nang iba kundi ang aking dream boy, si Andrew. Napapangiti at naiiling na agad ito nang makita niyang kumakaway ako habang kapapasok pa lang niya ng hospital. Although lagi niya akong nire-reject, never naman niya akong binastos o pinakitaan ng hindi maganda. As always, gentleman at Mr. Nice Guy pa rin siya kaya nga love na love ko eh. Sinalubong ko na agad siya ng matamis kong ngiti. Papasok ka pa rin ng lagay na yan? Hindi ka ba napapagod? Bungad ko sa kanya. Bakit naman ako mapapagod, kadarating ko lang, tugon ni Andrew. Maghapon ka na kasing tumatakbo sa utak ko eh, nakangiting sabi ko. Bahagyang napatawa at napailing na lang ito. Hindi na kasi siya nagugulat sa mga baong pick-up lines ko. May lakad ka ba bukas? Off ako, tanong ko sa kanya. And, anito habang tuloy-tuloy sa paglalakad kaya sinundan ko siya. Sweldo ko bukas at iti-treat kita kung wala kang gagawin. Ipunin mo na lang yung sahod mo o kaya ibili mo ng Viagra ang tatay mo. Para naman hindi na niya ako sinisimangutan tuwing magkikita kami, pabiro nitong sabi. Dati kasi ay nangako si Andrew kay tatay na dadalhan niya ito ng Viagra. Umasa naman si tatay pero ginugod time lang naman siya ni Andrew, kaya ang resulta, galit na galit si tatay sa kanya dahil paasa daw ito. Basta bukas dadaanan kita dito, 3 tamang-tama merienda time. Hindi pa ako umuo, anito. Bayad mo yun kasi may kasalanan ka pa sa akin dahil inilipat mo ako ng ward, pagpapaalala ko sa ginawa niya sa akin. Tumingin sa akin si Andrew na nailing. Saan mo naman ako dadalhin, usisa nito? Kahit saan mo gusto. Erehek the limit, malawak ang ngiti ko. Kahit ano basta para kay Andrew. Walang rules, tanong nito. Wala rules basta walang Indianan, paniniguro ko. Magdala ka ng maraming pera, anito. Tuloy-tuloy ito sa paglalakad papunta sa duty niya samantalang nagpaiwan na ako dito. Pauwi na kasi ako dahil tapos na kanina pa ang duty ko. Inabangan ko lang talaga si Andrew para nga yayaing siyang lumabas. Gusto kong maglulundag sa tuwa dahil finally pumayag na rin siya. Medyo napapaindak pa nga ako sa saya. Yes, mahinang usal ko at hindi mawala-wala ang ngiti sa aking mga labi habang naglalakad. Mukhang naka-score ka ngayon ani Ate Beth nang mapadaan ako sa nurse station. Tanaw kasi kami mula dito nung nag-uusap kami ni Andrew. Narito din ang ibang mga nurse at kanina pa kami pinapanood. May date kami bukas, nakangiti kong sabi habang pinakukulot ko pa ang boses ko. Sabay-sabay nilang sabi. Sinabayan nila ako ng kilig kaya lalo pa akong napangiti ng maluwang. Dati crush ko rin yang si Doc Andrew, kaso nawalan na ako ng gana dahil dito kay Christina, ani Nurse Judith. Ako rin, paano naman ako makakasabay sa kabaliwan yan, si Nurse Nancy naman.
Hindi ko alam kung bakit pero wala pa akong na-encounter dito sa hospital na nabubwisit sa panunuyo ko kay Andrew. Lahat sila ipinagsi-cheer pa ako, todo support. Pag napasagot mo si Doc, ikaw pa lang ang unang nurse na magiging girlfriend niya, ani Ate Beth. Nilingon ko siya at tinanong. Talaga po? Lahat na naging girlfriend ni Doc Andrew, puro med student or doctor din tugon ni Ate Beth. 4 months pa lang ako dito, kaya wala pa akong masyadong alam tungkol sa love life niya. Playboy po ba si Doc? Tanong ni Nurse Lizel ang kasama kong nagpunta sa albularyo. Hindi naman, normal na binata lang siya pagdating sa mga ganyang relasyon, nagkaka-girlfriend, naghihiwalay. Marami na siyang naging girlfriend pero never niyang pinagsabay, so hindi ko matatawag na playboy yun. Ang alam kong playboy ay yung kapatid niyang panganay na si Sir Drake, pero si Doc Andrew talaga ang dream boyfriend, dahil good boy. Si Drake, palikero. Parang di ko ma-imagine. Ideal husband ko pa ngayon dahil sobrang loyal kay Mucha at devoted father pa sa mga anak. Si Andrew naman, walang duda na Mr. Nice Guy talaga. Lahat ng katrabaho ko dito sa hospital ay kasundo niya dahil marunong makisama sa lahat. Parang hindi naman tumatagal ng 1 taon ang mga nagiging girlfriend ni Doc Andrew. Isa pa lang yung alam kong tumagal, siguro doktor na rin siya ngayon, patuloy ni Ate Beth. Bigla naman akong nagka-interest sa sinabi nito. Sino naman yun? Nakikita ko kasi sila dito noon. Mga estudyante pa lang. 3 years din sigurong naging sila. Balita ko nag-aral daw sa abroad yung babae kaya naghiwalay. Ano nga bang pangalan nun? Natalia Santos, sobrang ganda pa, ani Ate Beth sabay tingin sa akin. Tumaas naman ang kilay ko. Bakit, maganda rin naman ako ah. Sorry na lang siya. Pass na lang siya at ako naman ang future, wika ko. Kita kong napatawa si Ate Beth. Ang lakas mo talaga, nakangiting biro nito. Paano ba yan guys? Kailangan ko nang umuwi para magpahinga. Kailangan kong mag-beauty rest para sa date namin bukas, sabay lakad palayo. Mag-ahit ka, pahabol ni Nurse Judith. Nagtawanan sila sa sinabi nito. Napaikot naman ako pabalik sa kanila. Kalma lang guys, darating tayo dyan. Sa ngayon, stand gisay lang muna si Kifay, baka mabigla si Andrew, ganting biro ko sabay talikod. Malulutong natawanan ang narinig ko sa kanila bago ako tuluyang lumabas ng hospital. Hindi ako nagbibiro nang sabihin kong magbe-beauty rest ako. Pagkagaling sa hospital ay dumiretso agad ako sa kondo unit na ipinagamit sa akin ng mag-asawang Drake at Mucha. Pag-aari daw ito ng mga Rufino. Nung una ay nahihiya pa ako pero sila na rin ang nagsabi na matagal na raw walang gumagamit nito kaya pinatuloy muna nila ako rito pansamantala. Kapag nakaipon na ako ay saka ako maghahanap ng bagong malilipatan. Kinabuksan ay sobrang excited ako kaya maaga pa ay inihanda ko na agad ang aking isusuot. Naglagay pa ako ng fashion mask para fresh ako mamaya. Bagong biling summer dress ang isinuot ko at light makeup para naman hindi ako maputla mamaya kapag nagkaharap kami ni Andrew. First date namin kaya dapat mukhang fresh. Kanina pa akong nakaharap sa salamin at pinapractice kung paano ako ngingiti mamaya. Praktisado lahat ng mga ikikilos ko para naman hindi nakakahiya kay Andrew, baka sabihin nito wala akong manners. Ginoogle ko pa nga kanina ang first date 101 at nag-take notes ako ng mga pwede kong magamit sa date namin. Tumawag ako ng taxi at nagpahatid sa hospital dahil sinabi ko kay Andrew na dun ko siya pupuntahan. Pagkababa ko ng taxi ay natanaw ko na agad si Andrew na kalalabas lang ng hospital. Natanaw rin niya agad ako. Nakita kong napakunot ang noo nito habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagagandahan siguro siya. Wow, para kang pupunta sa blind date pabirong sabi nito. Hindi dahil para kang i-0-0 tugon ko. Ha, kumunot ang noo nito. Kasi nakilala na kita, the search is over, malawak ang meeting ibinigay ko. Mais ka ba? Tanong nito. Ha? Kasi ang corny mo. Tigilan mo na nga yung kapipick up line, naiiling na sabi ni Andrew. San ka pala pupunta? Tatakasan mo ba ako? Tanong ko sa kanya dahil dito ko siya inabutan sa labas. Napatawa lang ito. May nakalimutan lang ako sa sasakyan. Wait, anito at nagmamadaling nagtungo sa nakaparada nitong sasakyan. Hindi ba dapat yayain niya akong sumakay dahil magde-date kami?
Hinintay ko na lang siyang bumalik. Tara na, anito nang makalapit sa akin. Saan mo ba gustong kumain? Tanong ko. Excited na kasi ako sa date namin. Basta sumunod ka na lang. Sabi mo that you hit the limit, diba? Nagdala ka ba ng maraming pera? Tanong nito. Naman, dala ko buong sahod ko, pagmamalaki ko pa. Natawa ito ng pagak habang nakatingin sa akin, at saka naglakad kaya sinabayan ko siya. Nagtataka talaga ako kung saan kami pupunta dahil tinutumbok namin ang gilid ng hospital at narating namin ang simpleng kainan na paboritong puntahan ng mga empleyado sa hospital. Diyan tayo kakain, nakangiwing tanong ko. Ang ganda-ganda pa naman ng suot ko, tapos sa karinderya lang pala niya ako dadalhin. Hindi sumagot si Andrew, umiti lang ito sa akin. Di bale na, ang mahalaga ay mag-date kami ngayon. Pagdating ko sa loob ay nagulat ako dahil naroon ang iba pang mga nurse. Usually ay wala masyadong empleyado dito sa ganitong oras. Sigurado ka bang nagdala ka ng maraming pera? Bulong ni Andrew. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo dog hike the limit. Di ko naman kayang ubusin ang sahod mo, kaya isinama ko sila para masaya ang lahat. Bumagsak ang aking panga sa sinabi ni Andrew. Guys, get what you want, minsan lang manlibre si Tintin, ani Andrew at naupo. Salamat Christina, birthday mo ba? Tanong ng isang nurse. Napangiwi ako. Hindi, birthday ng aso ko. Mapakla kong sagot. Inis na naupo ako sa tabi ni Andrew. Date natin to, bakit isinama mo silang lahat? Pabulong kong tanong sa kanya. Wala kang sinabing date, sabi mo lang treat mo dahil bagong sahod ka, anito. Pinanlakihan ko siya ng mata. Hoy Andrew, hindi ka tanga. Nananadya ka no? Hindi sumagot si Andrew, bagkus ay tumawa lang ito. Bad trip ako ngayon hindi lang dahil sa hindi ko pala siya masosolo, kundi dahil ubos sigurado ang pera ko nito. Napakamot na lang ako ng ulo. Mukhang hahaba ang listahan ko ng utang dito sa karinderya. Alam kong sinasadya lang ito ni Andrew para inisin ako. Akala siguro niya ay susuko na ako basta-basta sa panliligaw sa kanya, pues nagkakamali siya. Bakit yan lang ang kinakain mo? Tanong nito. Tubig at pansit lang kasi ang in-order ko. Paano naman ako makakakain ng ayos kung alam kong ubos mamaya ang pera ko? Busog pa ako, pagsisinungalin ko. Natawa na naman ito at mukhang hindi naniniwala sa akin. Sa halip na mainis ay in-enjoy ko na lang na magkatabi kaming kumakain, tutal andito na rin naman ako sa sitwasyong ito. Saka ko na lang poproblemahin ang pambayad. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Andrew at sinagot yun. Pagkatapos sagutin ang tawag ay bumulong ito sa akin. Una na ako, kailangan ko nang bumalik sa loob, paalam nito sa akin at tumayo. Yumuko ito para ilapit ang kanyang mukha sa aking tenga. Salamat, marami kang napasaya ngayon. I'm so proud of you, nakakaloko nitong sabi. Kung hindi lang kita mahal. Nakalabi kong sagot. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito bago umalis. Tumayo naman agad ako at lumapit sa kahera, dahil kanina pa akong kating-kati malamang kung magkano ang babayaran ko. Wala po. Naka-charge pong lahat sa account ni Doc Andrew. Napamulagat ako sa sinabi nito. Napalingon ako kay Andrew na ngayon ay nasa labas na. Tanaw ko pa rin siya, kaya nakita ko nang lumingon ito sa akin at saka pa simpleng umiti. Tumakbo ako papalapit sa kanya, ngunit pagdating ko sa pintuan ay medyo malayo na ang narating nito dahil sa bilis niyang maglakad. Napanguso ako. Pinakaba pa niya ako, siya naman pala ang magbabayad. Hinabol ko na lang siya ng tanaw. Likod na lang niya ang nakikita ko. Nakita ko pang itinaas nito ang kanyang kanang kamay at bahagyang ikinaway habang naglalakad. Kahit nakatalikod siya ay mukhang alam nitong sinusundan ko siya ng tingin. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti at kiligin. No ka ba, Andrew? Sa halip na ma-turn off ako, mas lalo tuloy akong na-in-love sa'yo. Very wrong moves ka. Bumalik ako sa loob at umorder ulit ng pagkain dahil ang totoo ay gutom na talaga ako. Since hindi naman pala ako ang magbabayad, magte-take out ako ng marami. Masaya akong naglakad pabalik sa hospital habang bitbit ko ang 2 malalaking plastic bag laman ang mga pinabalot ko. 1 linggo ako nitong hindi na kailangan bumili o magluto ng pagkain. Ilalagay ko na lang ang mga ito sa fridge at freezer para tumagal. Wow! Ganda natin ay. Ani Lizel nang makita niya ako sa loob ng hospital.
Siyempre naman, ang ganda talaga ng suot ko ngayon, mahal kaya bili ko sa dress na to, ngumiti ako sa kanya, at sa iba pang mga nurse na naririto ngayon. Sila rin yung mga kausap ko kahapon. Ano, napasagot mo ba si Doc? Nakatawang tanong ni Nurse Nancy. Nawala ang ngiti ko at sumimangot ng maalala na hindi ako nakaporma kay Andrew dahil hindi ko siya nasolo. Paano naman ako puporma ang dami niyang chaperon? Sabay-sabay silang nagtawanan. Sayang, hindi ko nakita kung ano itsura mo nung makita mong isinama ni Doc lahat ng taga-hospital sa date niyo, ani Nurse Judith. Duty na kasi kami kaya di kami nakapunta, ani Ate Beth. Nanlaki mga mata ko sa sinabi nito. Kayo din, in-invite ni Andrew, gulat na gulat kong tanong. Lalo pa silang nagtawanan. Lahat kami in-invite ni Doc, natatawang sabi ni Ate Beth. Napamulagat ako sa narinig. Nakakainis yang Andrew na yan. Napasimangot na naman ako. Paano naman ma-in-love si Doc sa itsura mo? Ang ganda-ganda ng suot mo, tapos ang laki-laki niyang take-out na bitbit mo. Wapoys ka naman kaya di mo mapasagot si Doc, ani Nurse Lizen. Hindi ko kasi siya nasolo kanina. So, dito na lang ako bumawi sa take-out, at sino namang may sabi na di ko siya kayang pasagutin, ha? Nagsisimula pa lang kaya ako, confident kong sabi. O ayan na pala ang dream boy mo, labas mo na yung mga the moves natin dyan, ani Ate Beth. Napatawa ako ng labas sa ilong. Watch and learn, pagmamayabang ko sa kanila. Tumahimik ang mga kasama ko at mukhang panonoorin na naman ang gagawin kong pagpapalipad hangin. Malayo pa lang ay nakatingin na si Andrew sa mga plastic bag na dala ko. Parang hinakot mo na yatang lahat ng paninda nila natatawang sabi nito nang makitang puro lunchbox ang laman ng plastic bag. Para naman mabawi ko yung pinambili ko dito sa suot ko. Ang mahal-mahal nito, tapos sa karinderya mo lang pala ako dadalhin, sagot ko sa kanya. Ngiti lang ang isinagot nito. Bayala akong na alala. Yumuko ako at kinuha mula sa loob ng plastic bag ang isang lunchbox na mailamang pagkain. Inabot ko yun kay Andrew. Para sa'yo, wika ko. Ano yan? Siomai at hopia. Teka lang pala, insik ka ba? Seryosong tanong ko. Napakunot naman si Andrew sa tanong ko. Bakit? Takang tanong nito. Kasi I'll show my love to you and hopia love me too, nakangiti kong sabi. Napatakip tuloy ako ng aking bibig dahil hindi ko mapigilang mapatawa sa binitiwan kong linya, lalo na nang makita ko ang reaksyon ni Andrew. Oh God, umikot ang mga mata nito sa bailakat palayo at nilagpasan ako. Hagikikan naman ang narinig ko mula sa mga nurse na nanonood. Nakabungis-ngis akong tumingin sa kanila. Kaya ka nababasted naiiling na sabi ni Ate Beth. Naagaw ng pansin ko ang papalayong si Andrew kaya hinabol ko ito. Andrew, tawag ko sa kanya. Ni hindi man lang ito tumigil, marahil ay alam nitong kukulitin ko lang siya. Kaya naman binilisan ko ang paghabol sa kanya hanggang sa maabutan ko ito. Ano ka ba, tinatawag ka, di ka lumilingon? What now, anito at tuloy-tuloy sa paglalakad habang sinasabayan ko siya. Kailan mo ba ako sasagutin, diretsa kong tanong. Napatigil naman sa paglalakad si Andrew at tumingin sa akin. Sumeryoso ang mukha nito at mahinahong nagsalita. Look Tintin, kung hindi ka marunong makaunawa ng hint, didiretsahin na kita. Kung interesado talaga ako sa'yo, hindi kita dadalhin sa karinderya at hindi ko isasama ang buong staff ng hospital. Akala ko, magets mo, na yun ang ibig kong iparating sa'yo kanina. Ilang beses na niya akong nabasted pero ngayon ay mukhang seryoso na talaga si Andrew. Parang kapatid lang ang pagtingin ko sa'yo dahil best friend ka ni Mucha. Nakakabatang kapatid ang tingin ko sa inyong dalawa. Matagal na tayong magkakilala, kung talagang gusto kita, matagal na sana kitang niligawan. Maraming lalaki dyan, wag mong sayangin ang oras mo sa akin. Mahinahon man itong magsalita ay hindi pa rin maiwasan na masaktan ang damdamin ko dahil sa mga sinabi niya kaya napayuko ako. I'm sorry, ani Andrew at tinapik ako sa balikat at saka ito naglakad ulit papalayo. Dinukot ko ang cellphone sa aking sling bag dahil din kay Mucha, kaya matagal ko nang alam ang phone number ni Andrew pero never ko siyang tinext. Kahit naman patay na patay ako sa kanya, hindi ko naman ini-invade ang privacy niya, ngayon pa lang. Nag-send ako ng text message sa kanya. Ewan ko lang kung hindi kita mapasagot ngayon. Matapos kong pindutin ang send button ay nakita kong dinukot ni Andrew ang phone niya at binasa yun.
Napatigil ito sa paglalakad at biglang pumihit ng direksyon paharap sa akin. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkatuliro at dali-daling naglakad papalapit sa akin. "What the hell?" balis ang sabi nito nang makalapit siya. Sinend ko kasi ang picture niya na nakapalda siya ng maiksi. Kuha yun 5 years ago, napasubo lang siya noon at nagpalda ng wala sa oras dahil sa isang katuwaan. Ang hindi alam ni Andrew ay patago ko siyang kinunat ng litrato noon. Malay ko bang magagamit ko pala ito ngayon? Ang sabi ni Mucha, pilyo daw itong si Andrew pero wag mong kakantiin ang I at kalalaki niya dahil nawawala ang pagiging cool nito. "Well, why on earth do you have that picture?" bulong ni Andrew. Halata sa mukha nito na nagpapanik. Pa-cute lang akong umiti sa kanya. Aagawin pa sana nito ang cellphone ko, ngunit mabilis akong tumalikod at lumayo sa kanya. Muntik na akong mapasigaw nang mabilis siyang nakalapit sa akin at dinukwang ang cellphone mula sa aking likuran, ngunit mabilis ko itong naiiwas. Niyakap niya ako mula sa aking likuran upang agawin sa aking kamay ang cellphone na pilit kong isinisiksik sa tapat ng aking tayan. Ilang sandali din kaming nagpangbuno at tuluyan nang ang nawala ang pagiging Mr. Cool Guy nito ngayon. "Bitawan mo ko," angal ko dahil nagawa pa niya akong iangat sa sahig kaya nagkakakawag ako habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak ko sa aking cellphone. "Give me that fucking phone," gigil na sabi nito. Ayoko. Pinipigilan kong mapatili para di makatawag ng pansin ng ibang tao, pero sigurado akong pinanonood kami ni na Ate Beth na yon. Bago pa man maagaw ni Andrew ang cellphone ko, ay tinago ko ito papasok mula sa kwelyo ng aking bestida at isinuksok sa loob ng aking bra, saka mabilis na kumawala at humarap kay Andrew. "O ayan, kunin mo," hamon ko sa kanya at iniliyad ko pa ang aking dibdib. Napatigil naman ito at wala nang nagawa. "Delete it right now," mariing utos nito habang nakaturo sa dibdib ko kung nasaan ang aking cellphone. "Okay, sa isang kondisyon, boyfriend na kita," saad ko at tinitigan siya sa mata. Nanlaki ang mga mata nito sa sinabi ko. "What the heck, Tintin?" anito na hindi makapaniwala. "Okay. Kung ayaw mo, edi wag," ani ko sabay talikod. Hinilan niya ang braso ko paharap sa kanya. "What are you doing?" pabulong nitong sabi at halatang nagtitimpi. "Narinig mo naman yung sinabi ko, di ba? Tayo na, kung gusto mong burahin ko yun." "Are you serious?" Hindi pa rin makapaniwalang sabi nito. "Matagal na akong seryoso sa'yo, no?" tugon ko naman. Napahilamos ng mukha si Andrew. Maya-maya pa ay namiyawang ito at frustrated na tumingin sa akin, habang nagkangisi naman ako sa kanya. Muli siyang nagsalita. "Okay, isa week. 7 days lang, after nun, tantanan mo na ako," nito. Binalikan ko ang mga plastic bag na dala ko. Kitang-kita ko sa mukha ni na Ate Beth at mga kasamahan kong nurse ang pagtataka dahil sa nasaksihan nila kanina. "Alis na ako, see you na lang tomorrow," wika ko. "Anong nangyari sa inyo ni Doc? Ba't kanya binuhat?" tanong ni Ate Beth. Napatawa naman ako nang maalala kung paano kami nag-agawan ni Andrew sa cellphone. "Wala, nabuhat lang niya ako sa sobrang tuwa kasi sinagot ko na siya." "Natuwa? Parang hindi naman. Para kayong magkapatid na nag-aaway." "Hindi ganun, masaya lang siya kasi kami na." Binuhat ko ang mga plastic bag. "Totoo, Christina, kayo na?" tanong ni Lizel na mukhang siya lang ang sumeryoso sa sinabi ko. "Kailan ba naman ako nagsinungaling?" wika ko. Mukhang wala namang naniniwala sa akin. Sino nga bang basta maniniwala na ganun kabilis ko mapapasagot si Andrew kung kani-kanina lang ay sinabutahin niya ang date namin. "Sige, una na ko, kita-kits na lang bukas," paalam ko sa kanila. Saka na lang ako nagkukwento sa kanila. Masava akong uwi dahil kami na ni Andrew kahit panapilitan lang ito. Basta sisiguraduhin kong mai-inlove siya sa akin bago matapos ang 1 linggo. Pagkalabas ko ng pintuan ng hospital ay isang lalaking nagmamadali ang sumalpok sa akin kaya tumalsik at napaupo ako. Nabitawan ko rin ang mga plastic bag na hawak ko. Napapikit ako habang pinipisil ang aking balakang. Aray ko naman. "Dane ko." "I'm sorry miss," narinig kong sinabi ng lalaki. Sinubukan kong tumayo. Nakita kong inilahad ng nakabangga sa akin ang kanyang kamay upang tulungan ako. Tinanggap ko yun para mabilis akong makatayo. Agad kong pinagpagan ang aking puwitan dahil sa alikabok. Napatingin ako sa lalaki nang marinig ko itong magsalita.
Ayos ka lang miss, tanong nito. Tumango ako at tumingin sa kanya. Napapilig ako nang makita ang itsura nito. Nasa romance novel ba ako? Bakit bidang lalaki yata itong kaharap ko? Opa, usal ko nang makita kung gaano kagwapo ang lalaking nasa harapan ko. Ha? Wala, ayos lang, akna ko naman. Yung pagkain ko, nang hihinayang nasabi ko nang makita na kumalat ang mga lunch boxes. Nakahinga ako nang maluwag nang makitang hindi naman pala natapon ang laman. Yumuko na lang ako at isa-isang dinampot ang mga yun at ibinalik sa bag na pansin kong tumutulong na rin sa pagdampot ang gwapong lalaki. Hindi ko siya pinigilan dahil kasalanan naman niya kaya natapon yun. Salamat, wika ko nang maisilid kong lahat ng lunch boxes sa plastic bag. Mukhang marami kang pasasalubungan anang lalaki. Natawa naman ako sa sinabi niya. Hindi, mag-isa lang ako sa bahay. Akin lahat yan, sagot ko habang ibinubuhol ang bag para siguradong hindi na ito mabubuksan kahit pa mabitawan ko ulit. Narinig ko ang mahinang pagtawa ng lalaki. Nang lingunin ko siya ay nakatingin ito sa mukha ko na parang amus na amus sa aking sinabi. Hindi siguro siya makapaniwala na ako lang mag-isa ang ubos nitong mga pagkain. Malakas akong kumain, proud ko pang sinabi. Umiti ito na lalo pa nitong ikinagwapo. Hindi halata sa'yo, nakangiting sabi nito. Nasa romance novel ba ako? Hindi ko na talaga mapigilang sabihin ang kanina pang tumatakbo sa isip ko. Bakit? Tanong nito. Kasi ang gwapo mo, sagot ko. Wala lang naman sa akin yun dahil marunong talaga ako mag-appreciate ng magagandang mukha, mapababae man o lalaki. Pwede bang ikaw na lang ang leading man ng buhay ko? Kanina pa kasi ako kating-kati na iba to ang pick-up line na to, nakita kong umaliwalas ang kanyang mukha at halatang natawa sa aking sinabi. Ayan, kumpleto na ang araw ko, may bumili na rin ang linya ko. Joke lang, may boyfriend na ko, sabay bawi ko. Bigla kong naalala si Andrew. Hay, sana ganito rin siya kung mag-react sa mga banat ko. Binuhat ko ang mga plastic bag at walang sabi-sabi na iniwan ko ang lalaki, saka ako naglakad papalayo sa hospital para umuwi na. Pagkarating ko sa kondo ay agad kong inilagay sa fridge ang mga dala kong pagkain. Excited na akong ibalita sa best friend ko na kami na ni Andrew. Di ko alam kung good news yan, Tin. Puwersahan talaga, wika ni Mucha sa kabilang linya. Sa ngayon lang tumutya. Sa loob ng 7 days, makikila niya ako at siguradong mai-in-love na siya sa akin. Doon naman nagsisimula yun, di ba? Pero ewan ko lang sa sitwasyon nyo, natatawang tugon ni Mucha sa kabilang linya. Hanggang sa matapos kaming mag-usap ni Mucha, ay napapabuntong hininga na lang ito kapag naaalala kung paano ko binlockmail si Andrew. Basta positive ako na makukuha ko ang puso niya. Wala pa akong nakikilalang tao na ayaw sa akin. Si Don Antonio nga na tinatawag nilang super suplado daw. Kapag nakikita ako, malayo pa ay nakangiti na agad sa akin at palaging kinukumusta kung napasagot ko na daw ang anak niya. Ngayong kami na ni Andrew ay mapapagtuunan na niya ako ng pansin at malalaman niyang madali lang naman pala akong mahalin. Wedi nga, dudang sabi ni Nurse Maricel na kasabay ko sa shift habang papunta kami sa kwarto ng pasyente na painumin namin ng gamot. Nga, kami na talaga kahapon pa. Proud kong pagkumpirma sa kanya. Pagkapasok ko palang kaninang umaga sa trabaho ay ipinamalita ko na agad na kami na ni Andrew. Lahat ng makausap ko ay binabalitaan kung kami na kahapon pa. Wala namang hindi nakakaalam na dinidiskartehan ko siya noon pa. Wala nga lang basta maniwala nang sabihin kong kami na. Ay naku kung ako sa'yo Tintin, kalimutan mo na yang si Doc. Andrew. Halata namang wala siyang gusto sa'yo. Ang ganda mo naman, sinasayang mo lang oras ang daming gwapong dyan. Kagaya nung bagong doktor dito sa hospital, nakita mo na ba? Hindi ko pa nakikita. Mas gwapo pa kesa sa boyfriend ko. Napatawa naman si Maricel nang banggitin ko ang salitang boyfriend. Ayaw talaga niyang maniwala. Magkasing gwapo, ani Maricel at sinakyan na lang ako sa pagpupumilit kong boyfriend ko na si Andrew. Kung kasing gwapo pala siya ni Andrew, aba gwapo nga, saad ko. Lakas talaga ng tama mo kay Doc, ani Maricel. Nasa loob na kami ng silid ng pasyente. Good morning po, halos sabay namin bati ni Maricel sa matanda. Binati rin naman niya kami. San ko ba siya pwedeng yayain kung magde-date kami, baling ko kay Maricel. Nag-isip naman ito. Yayain mong manood ng scene,
ani Mrs. De Leon, ang matandang dasbente. Bigla akong napatingin dito. Tama sa sinihan, bakit nga ba hindi ko naisip yun? Lola, tama ka dyan, nakangiting tugon ko. Makakatsansing ka paminsan-minsan, pabirong sabi ng matanda. Nanlaki pareho ang mga mata namin ni Maricel at saka nagtawanan. Lola, kaya ka naha-high blood pabiro kong tugon sa sinabi niya. Siguraduhin mo lang na nakainom na siya ng gatas bago kayo magsin. Bakit naman po? Aba baka mauhaw sa sinihan ang boyfriend mo, baka biglang dumedesayod. Hagalpakan kami ng tawa ni Maricel dahil hindi namin inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig ng matanda. Ay kung ganun, 2 araw ko siyang hindi pa inumin para uhaw na uhaw, ganting biro ko naman. Ngayon ay si Mrs. De Leon naman ang tumawa. Ano kayang reaksyon ni Doc kapag sinabi mo yan sa kanya, ani Maricel? Titingnan ko mamaya, baliwala kong sagot. Hindi ka nahihiyang sabihin sa kanya, nakangiwing sabi ni Maricel. Bakit naman, boyfriend ko naman siya at saka dun din naman ang punta nun, bakit patatagalin ko pa? Nagbibiro lang naman ako dahil sinasakyan ko lang ang kapilyahan ng matandang pasyente. Hay nako Christina, siguradong mawiwindang sayo si Doc niyan kung hindi mo isisensor ang bibig mo. Joke lang, natatawa kong sabi. 30 minutes na akong naghihintay nang dumating si Andrew sa coffee shop na usapan namin ay magkikita kami. Nananadya talaga ang lalaking to na magpalit. Alam na alam ko na ang style ni Andrew. Mamaya pa ang kanyang pasok, samantalang kanina pa ako nakapag-out kaya mahaba ang oras ko para maghintay. Bakit hindi ka pa umorder habang wala ako? Yun agad ang bungad niya sa akin. Sinadya kong wag muna umorder dahil gusto kong matagal ako matapos magkape para hindi kami agad matapos sa date namin. Hinintay talaga kita. Anong klaseng date ito kung mag-isa lang akong magmimerienda? Okay, tumalikod ito at naglakad palapit sa counter para umorder. Habang umuorder siya ay nagte-text naman ako sa isang katrabaho ko tungkol sa schedule namin. Itinigil ko lang ang pagte-text nang bumalik na si Andrew sa lamesa namin bit-bit na ang 2 kape. Lihim akong napangiwi nang bigyan niya ako ng iced latte. Salamat, matamis ko pa rin siyang inisyan. Anong pag-uusapan natin? Maayos naman itong makipag-usap, ngunit wala ka talagang makikita kahit konting kilig sa mga mata niya. Ganun pa rin siya makitungo sa akin, kaibigan pa rin. Professional pa rin kahit pagdating sa bagong relasyon namin, yun bang parang ginagawa lang niya ang tungkulin? Akala ko ba marami ka nang naging girlfriend? Dapat alam mo na kapag nasa relasyon, hindi mo kailangan ng dahilan para magkita o magdate. Hindi nito napigilang mapatawa. Alam mo Tintin, kung hindi ka lang cute at nakakatawa, dapat nabuwisit na ako sa'yo ngayon dahil sa mga ginagawa mo, anito habang iniinom ang kape niya. Alam mo Andrew, kung hindi ka lang gwapo, hindi ko pagtitiyagaan yung ugali mo, ganti ko naman. Aba at napangiti pa ang mokong nang tinawag ko siyang gwapo. Maraming namang gwapo dyan, bakit kasi nagtitiyaga ka sa'kin? Kung gusto mo ipakilala kita sa mga kakilala ko. Ang gusto ko kasi, gwapo na doktor pa. Hayaan mo't ipapakilala ko sa'yo yung kaibigan kong si Dr. Gray. Gwapo yun, bagay kayo. Ay Andrew, ipapaalala ko sa'yo na date natin to narito ka bilang boyfriend ko, hindi matchmaker. Sumandal sa Andrew sa inuupuan. O bakit hindi mo iniinom yung kape? Ano, bored ka na sa akin? Pwede mo na akong i-break kung turn off ka na sa akin. Pabiro nitong puna nang makitang hindi ko ginagalaw ang kapeng bigay niya. Alinlangan kong ininom ang kape. Kahit ayaw ko nang in-order niya ay ininom ko pa rin para hindi siya ma-turn off sa akin. Sabihin pa niya ang arte-arte ko at hindi girlfriend material. Bakit naman ako makikipag-break sa'yo first day natin ngayon bilang mag-boyfriend, sagot ko. Correction, it's our dalawa day. Counted na yung kahapon, anito. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Talagang binabarat ako ng lalaking ito Hindi na lang ako nagreklamo dahil gagawan ko na lang ng paraan para mapalapit ang loob niya sa akin sa natitira pang 5 araw simula bukas. Okay basta bukas manood tayo ng scene, huwag kang tatanggi dahil alam kong off mo bukas. Alam ko kung anong schedule mo. Bakit? Anong meron bukas? 3 day sa rin natin, ewan ko ba kung saan ko nakuha yung salitang yun. Basta bigla ko na lang naisip, para-paraan lang para may maidahilan kung bakit ko siya niya lumabas ulit. Tintin, alam kong never ka pang nagka-boyfriend,
Pero ipapaliwanag ko sa'yo na hindi kailangang lumabas ng mag-boyfriend araw-araw. Iba naman tayo, Andrew. 7 days lang ang ibinigay mo sa akin. Sige, okay lang sa akin na saka na tayo manood ng scene, basta i-extend mo ang pagiging mag-boyfriend natin eh. Napakamot naman ng ulo si Andrew. Okay, sige bukas, nailing nitong sabi. Bigla kong naalala ang sinabi ni Mrs. De Leon kanina. Uminom ka ng maraming gatas bago tayo manood ng scene bukas ha. Bakit naman, tanong nito bago humigop ng kape. Nakangiti na agad ito dahil akala siguro niya ay magbabato na naman ako ng pick-up line. Baka kasi mauhaw ka sa loob ng sinihan, dedehen mo pa ako, walang patumpik-tumpik kong sabi. Kitang-kita ko kung paano nito naibuga ang kapeng iniinom niya. Mabuti na lang at hindi siya nakaharap sa akin, kung hindi baka nabasan ako. Napahagalpak ako ng tawa sa naging reaksyon niya. Ang sarap niya talagang biruin. Medyo umuubo-ubo pa ito ngayon habang pinupunasan ng napkin ang kanyang bibig. Sino bang pinagkakausap mo at natututo ka na ng mga ganyang salita? Ang bata mo pa para magbiro ng mga ganyan. Andrew, baka nakakalimutan mo, 22 na ako. Hindi na ako yung 17 years old na kilala mo. Buksan mo yung mga mata mo para makita mong dalaga na ako. Kahit pa, lalaki ako at hindi ka dapat nagbibitaw ng mga ganyang jokes sa mga lalaki. Nagbibiro lang ako no. Unless gusto mo rin, hindi talaga kita tatanggihan. Nanlaki ilalo ang mga mata ni Andrew. Mukhang sesermunan na naman ako. Joke lang, di ka na nasanay sa'kin, tuwang-tuwa na naman ako sa reaksyon nito. Sa bandang huli ay napapayag ko rin siya na sumama sa akin na manood ng scene bukas. Nang maubos niya ang kanyang kape ay nagpaalam na agad ito sa akin. Akala mo naman ay palaging nagmamadali, if I know gusto lang niya akong takasan agad. Ihahatid na kita, wika ko. What? Gulat na tanong ni Andrew. Di ba papunta ka sa trabaho ngayon? Sabi ko, ihahatid na kita. Diyan lang naman sa tapat ang hospital eh. Napatawa naman si Andrew. Kapag nagka-boyfriend ka ng totoo, siguradong mapapasaya mo siya ng todo. Anito na hindi mawala-wala ang ngiti sa labi. Bakit? Totoo namang boyfriend kita ah. Okay, sinabi mo eh. May pupuntahan pa ako, kaya di mo na ako kailangang ihatid. Anito habang nailing na lang at tumayo na sa kinaupuan. Para-paraan para umiwas, hindi kasi ako naniniwala na may daraanan pa siya. Hindi niya pinansin ang sinabi ko. Kailangan kong i-check ang sked ko bukas kaya wag mo akong kukulitin. Ite-text na lang kita what time at kung saang sinihan tayo magkikita. Sigurista talaga sa isip-isip ko. Hindi na ako umangal dahil okay na sa akin na pumayag itong manood kami ng scene. Magni-ninja moves na lang ako bukas sa sinihan. Okay, pagsang-ayon ko. Agad na itong umalis. Hindi ko naman siya pinigilan at kinulit pa. Akala siguro ni Andrew ay naniniwala ako na may dadaanan pa siya ngayon. Kaya lang naman hindi ko siya kinulit dahil nag-aalburuto na kasi ang aking 10 ngayon. Yun ang dahilan kung bakit iced coffee lang ang palagi kong ino-order. Hindi lang dahil sa paborito ko yun. Mahina kasi ang tiyan ko sa gatas kaya hindi ako umu-order ng latte pero hindi yun alam ni Andrew. Dali-dali akong tumakbo sa restroom bago pa man ako abutin dito sa labas. Mabuti na lang at nakaalis na siya at hindi ako inabot sa harapan niya. Kung nagkataon, nakakahiya baka i-break niya agad ako. Kainis. Kaninang-kanina pa ako naghihintay ng text ni Andrew hanggang ngayon wala pa rin. Pagkarating ko kanina mula sa trabaho ay gumayak na agad ako dahil sobrang excited ako na manonood kami ng scene ngayon. Kaso pasado alas 5 na, anong oras pa kaya kami makakapanood ng scene? Siguro, sinasadya talaga ni Andrew na asarin ako, para-paraan talaga siya para ayawan ko siya. Nakailang toothbrush na nga ako para hindi ako bad breath mamaya eh. Tumayo ako mula sa sofa upang kumuha ng maiinom sa kusina nang marinig kong tumunog ang cellphone ko. Halos liparin ko pabalik ang sofa kung saan ko ipinatong ang cellphone dahil baka si Andrew na ang nag-text. Text message nga ni Andrew ang natanggap ko. Sinend niya kung saang sinihan kami magkikita. Nakalimutan ko na tuloy na iinom nga pala ako ng tubig dahil mabilis kong kinuha ang aking bag at lumabas na agad ng kondo. Nagkukumahog akong tumawag na taxi para makarating agad sa tagpuan namin. 20 minutes na akong naghihintay nang makita kong paparating si Andrew. Shot, ang gwapo talaga, sigaw ng puso ko.
Tanaw na tanaw ko siya dahil sa napakatangkad nito. Nakapantalong jeans lang ito at plain shirt pero sobrang gwapo pa rin at walang hindi mapapalingon sa kanya dahil nangingibabaw ang dating niya kumpara sa lahat ng mga taong naririto ngayon. Date ko yan, ang sarap sanang isigaw. Nakatingin siya sa mga movie posters habang papalapit siya sa akin. Ang tagal mo ha, nakapamiwang kong bungad sa kanya. Kahit love ko pa siya, hindi pwedeng hindi siya makatikim sa akin ng sumbat, namuti na kaya ang mga mata ko kahihintay sa kanya. Kaso wala naman sa akin ang atensyon niya, kundi nasa mga posters. Alin kayang maganda rito, anito na mukhang sarili naman ang kinakausap at dire-diretso sa pagpila para bumili ng tiket. Habang pumipili siya ng panonoorin namin ay abala naman ako sa pag-reply sa group chat sa mga katrabaho ko tungkol sa schedule namin. Bili tayo ng popcorn, narinig kong sabi ni Andrew. Hindi ko na malayang nakabili na pala siya ng tiket. Sumunod na lang ako sa kanya nang magtungo ito sa bilihan ng snacks. Bumili ito ng 2 popcorn at sodas. Iniabot niya ang para sa akin at kinuha ko naman yun. Isa na lang sana ang binili mo. Dapat share na lang tayo para sweet, wika ko nang hawak ko na ang popcorn. Sa lakas mong kumain, baka kulang pa nga sa'yo ang isa. Agawan mo pa ako, anito na nakakaloko ang ngiti kaya inirapan ko siya. Tara na magsisimula na yung palabas, anito. Sinabayan ko siya papunta sa sinehan. Napangiwi ako nang makita kung saan kami patungo. Horror, nakangiwi kong tanong. Bakit, ayaw mo ba ng horror? Tanong ni Andrew. Nang makita ko ang reaksyon niya ay bigla ako bumawi. Ang totoo ay ayaw na ayaw ko ng horror dahil matatakutin ako pero kailangan kong magpa-impress kay Andrew na ang cool kong maging girlfriend kaya kunyari ay excited pa ako. Horror. Paano mo na lamang paborito ko ang horror? Ang sweet naman ng boyfriend ko, pagsisinungaling ko pero ubod ng tamis akong ngumiti sa kanya. Nakita ko na mariing napapikit at napayuko si Andrew habang umiiling-iling at hindi maitago ang pigil na pagtawa nito. Habang naglalakad kami papasok sa loob ay may naalala ako. Ano Andrew, uminom ka ba ng maraming gatas bago umalis? Pabiro kong tanong. Mukhang nasanay na si Andrew sa joke na yun kaya sinakyan na lang niya ito. Large ang soda ko kaya hindi ako mauuhaw. Isa pa hindi naman ako mahilig sa gatas, anito. Tatandaan ko yung sinabi mo ha. Kapag ikaw na in love sa akin at ako minanyak mo, hindi ka makaka-score sa akin. Wika ko na may pagbabanta sa aking boses. Tumango si Andrew. No problem, hindi nababahalang sagot nito dahil hindi naman mukhang interesado sa sinabi ko. Kahit pa hindi ako mahilig sa horror, ay hindi ko pa rin mapigilang mapatingin sa screen. Takot na takot ako lalo na sa scene na may humahabol at gustong pumatay sa bida. Ang eksena ay bigla na lang sumulpot ang killer sa harapan ng screen, kaya sobrang nagulat ako. Ay kikinang ina mo! Napasigaw ako ng malakas at tumalsik pa kay Andrew ang popcorn na hawak ko. Nakakawala ka naman ng ganang manood. Hinaan mo nga ang boses mo, nakakahiya sa mga katabi natin. Reklamo nito habang isa-isang inaalis ang popcorn na tumapon sa kanya. Sumimangot ako. Kasalanan naman kasi niya. Dapat kasi romantic movie ang pinapanood namin dahil alam naman niyang date namin to tapos horror pa ang napili niyang panoorin. Ipipikit ko na lang ang mga mata ko para namnamin nakatabi ko siya ngayon sa dilim. Akin na ang kamay mo, bulong ko sa kanya. What? Sabi ko akin na ang kamay mo, date natin to kahit horror ang palabas dapat sweet pa rin tayo. Stop it Tintin, ang init-init. Anong mainit kanina pa nga ako nangangatog sa lamig. Sobrang lakas ng aircon nila. Can you just watch and stop talking? Hindi ko na tuloy maintindihan ang pinapanood ko. Pag di mo ibinigay ang kamay mo, hahalikan kita, banta ko pero ang totoo ay hindi ko naman kayang gawin yun. Baka lang naman makakalusot ang ninja moves ko. Nilingon ako ni Andrew saglit, maya-maya pa ay tumingin itong muli sa pinapanood at pagkway baliwalang inabot sa akin ang kamay niya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at hinagip ko agad ang kanyang kamay kaya holding hands na kami ngayon. Feel na feel ko na talaga nakadate ko nga siya. Ang init ng palad niya. Totoo namang nilalamig ako dahil hindi ako nakapagdala ng jacket, kaya nakatulong ang mainit niyang palad para mabawasan ang lamig na nararamdaman ko. Ang lamig ng kamay mo, ani Andrew. Sabi ko naman sa'yo, nilalamig ako eh. Hindi natin kailangang tapusin to kung hindi ka komportable.
Andito na tayo, tapusin na natin to't saka ang init naman ng kamay mo, okay na to, tanggi ko. Ngayon pa ba ako aalis kung kailan hawak kamay na kami? Feel na feel ko talaga ang moment na to, kaya hindi ko napigilang isandal ang aking ulo sa gilid ng kanyang braso, habang hawak ko pa rin ang kanyang kamay. Hindi naman ako pinigilan ni Andrew. Sandal lang naman arte naman niya kung pati yun tatanggihan pa niya. Ayaw ko nang tumingin sa screen dahil hindi naman ako nag-enjoy sa palabas. Mas enjoy pa ko ngayon sa pwesto ko. Haay ang bango niya, lalaking-lalaki ang amoy. Ang laki pa ng braso niya kaya ang sarap sumandal, dumagdag pa ang init ng katawan nito na parang ang sarap sumiksik sa kanyang dibdib, pero okay na ako dito kahit sa braso lang. Para tuloy akong ipinaghihele at naging komportable na ang aking pakiramdam. Sa sobrang komportable ko ay napahikab pa ako at namigat ang talukap ng aking mga mata. Hindi ko na namalayan na unti-unti na akong nakatulog. Tin! Naririnig ko ang boses ni Andrew, ganun din ang mahihinang tapik sa aking braso. Tintin, gising na, tapos na yung palabas, anito. Gising na? Tama ba ang narinig ko? Bigla akong napabalikwas nang ma-realize na nakatulog pala ako. Pagmulat ng aking mga mata ay nakita ko si Andrew na malawak ang ngiti at natatawa sa naging reaksyon ko. Tapos na agad, tanong ko. Anong agad? Mahigit 2 hours kaya yung pelikula. Bakit hinayaan mo akong makatulog? Reklamo ko dahil nasayang yung 2 hours na kasama at kahawak kamay ko siya. Ilang beses kitang ginising pero puro hilik lang ang isinagot mo. May in love na sana ako sa'yo, kaso ang lakas mo palang humilik, parang lalaki, tumatawang sabi ni Andrew. Pinamulahan ako ng mukha. Hoy, hindi ako humihilik no, pinandilatan ko siya. Tara na, yaya nito at tumayo na. Nagdadabog akong sumunod sa kanya at narinig ko siyang napatawa. Boring akong boyfriend. Tinutulugan mo lang ako. Kaya dapat humanap ka na ng iba, anito. Kainis, hindi man lang kita natsansingan, wika ko na siyang nagpatawa pang lalo kay Andrew. Better luck next time, pabirong sabi nito.